Yan, CNC din siya, CNC pin. Tapos mga boss, ito yung gagamitin natin na yung size lang naman yung tandaan nyo dito. Importante yung size. Ganda nung ano niya, details niya. Yo, what's up mga boss? So for today's video mga boss, ikakabitan natin yung mga sinasabi sa inyo, yung brake arm, tapos yung caliper bracket natin, tsaka yung mga bearings. So ito yung mga gagamitin natin ngayong araw mga boss. Yun mga boss, bali ito yung ano natin, yung brake arm natin. Yan, CNC din siya, CNC finish, yan, pang Honda. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo, hindi ko mahanap pero nakita ko na rin siya. Yan, stainless to. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta kasama to ng brake arm. So yung brand nito is, alam ko, Racing Monkey. So bali dito yan nilalagay mga boss. Dito. Para kumapit yung brake shoe natin. Tapos mga boss, ito yung gagamitin natin na caliper bracket. Yan, para dun sa caliper natin. So yung caliper natin is ito. Yan. Mapansin nyo mga boss, is nisin lang tayo. Itong nisin na to is stock ng Smash. So tatanggalin nyo lang bracket and ito lang kukunin nyo. So nabili ko lang to ng second hand. Yan. Tapos ito yung mga gagamitin natin na bearings. Yan. So iba-ibang brand to. Yan. And yung size lang naman yung tandaan nyo dito. Importante yung size. So yung size nito is 6301. Tapos itong 6203. Tapos 6201. Tapos i-next natin tong caliper bracket. And ito mga boss is next vlog na natin kasi re-repaint pa natin to. And lilinisin pa. So bago yan, kung gusto nyo tumagal yung bearing nyo mga boss, gagamit tayo ng grasa. Ito yung gamit ko ng drying. So ayan, nalagyan na natin ng grasa. And lagyan na natin tong bearing nyo mga boss. Yung ilalagay dito sa may sprocket plant shop is 6203 mga boss na size ng bearing. And sa loob naman, yung sa likod nito mga boss, yan. Ito, 6201 naman mga boss. Yan, siya pala mga boss, sa may rear hub natin, lalagyan pa natin siya nito. Rear axle spacer mga boss, yan. Pang wave 125 to. Ilalagay nyo to sa loob para dyan iipit yung bearing mga boss. Ito naman sa may brake panel, gagamitin natin size ng bearing is 6301. Kali nalagyan na natin siya ng bearing. Yan. Ito. And yung sa kabila. Yan. So, unahin na natin ilagay ito. Ito. Assemblein na natin ito. Yun mga boss, sa pagkabit nito, ito. Unahin nyo lang siya dito. Shoot nyo lang siya. Yun. And lalagyan natin siyang grasa mga boss. Grasa niya dito. And dito lagyan natin siyang grasa dito mga boss. And yan, okay na yun mga boss. Tapos shoot nyo na lang. Yan. So ganyan yung tsura nya. Tapos lagay na natin yung brake shoe. Sa pagkamit mga boss, unahin nyo yung dito sa taas. Bali ganito yung sa taas, tapos dito isang side ganito. Tupiin nyo to mga boss. Yan, tapos tsaka nyo ipatong. Nyo i-shoot to mga boss dito. Dapat nakaipit to dito and nakaipit naman siya dito sa kabila. Bali ganyan yung tsura nya. Yan, just tsaka nyo siya banatin. Papalabas. Yun o. Yun. Okay na siya mga boss. Ganun lang magkabit ng brake shoe. Yun mga boss, balik kabit na natin. Yan, nakabit na natin yung brake panel mga boss. Ito yung tsura nyo. So next naman natin yung sa may sprocket plant shop mga boss. Yan, next natin to dito. Next na natin tong sprocket plant shop natin. So may lalagay tayo dito sa loob. Yan. Lalagay natin is ito. Ito yung nakasulat mga boss, wave axle sleeve. So ito, ilalagay nyo dito sa may likod para magiging spacer ng ano. Yan. Balikan yung istura nya. And sa mga magbibuild pa lang ng Smash nila, yung sa stock kunin nyo, pwede na rin yun. Kasya na dito yun. So ikabit na natin mga boss itong ano natin, CNC plant shop. And gagamit tayo spacer dito mga boss. Ito sa stock na Smash, sa mga magbibuild pa lang, meron din tong ganito mga boss. Kabit na natin to. Make sure nyo mga boss, meron kayo spacer sa loob Yan. Tapos yung spacer sa ano boss, ito. Yan. Okay na siya mga boss. Tapos lusog nyo na lang. Yan. So kasi hindi tayo
Iwasaki. So malit lang to. Kailangan natin ng spacer dito. So hiramin muna natin yung sa may harap niyan. So bali yan itsura niya mga boss oh. Yan. So bali nakakabit na natin itong brake panel and itong sprocket flange mga boss. So next natin yung mga brake arm niya. Ito yung next natin mga boss. Ito na itsura niya. Tapos lagay na lang natin to. Yun. So sakto lang naman siya pala mga boss. Bali ito yung naging yung ano nyo, tsura nyo. Ito nyo, guwapo. So lagay na natin yung lock nya. So yung mga boss, lagay natin tong CNC nya na lock. Yan, nagpitan na lang natin to. So ayan, nalock na natin mga boss. So ayan mga boss, lagyan na natin siya ng bolts dito. Yan mga boss, nagpitan na natin, hindi na nagalaw. So kita nyo naman yan, napaka ganda nung ano niya, details niya. And ito mga boss, yung mga natira niyang gamit. So ganito ay itsura niyan mga boss. Sample natin lang mga boss ah. So itsura niyan mga boss, ganito. Makakabit. Ganyan siya. And yun mga boss, yung gagamitin natin dito is CNC caliper. So ito itsura nyo, detalye. Ito nyo yan. So madali lang naman ikabit to. Dito lang yan sa likod. Bali gagamit lang tayo ng bolts dyan na 8mm. Hindi ko alam kung ano sukat nyo, kung 825, 830. So basta 8mm. Salpak nyo lang dyan. And next natin sa baba. Pitan nyo. So yung itsura nya mga boss oh. Ito nyo yan. Ganda. CNC bolts yung ginamit. Tapos yung isa niya sa likod is sakto lang din. Yan yung bolt sa likod is hindi lumagpas. Goods lang din. Ayun, tapos na yung vlog natin mga boss. Ganoon lang naman kadali. So ito yung natapos natin sa harap mga boss. Yan, and ito yung sa likod. Yan, and tsaka yung mga bearing nilagay natin. And yun mga boss, bali doon na naman natapos yung vlog natin. So itong caliper natin, yan, next vlog na lang natin siya iba-vlog. Itong Nissin caliper natin na galing Smash din. Bali, is GP ito mga boss, and sakto lang to sa bracket. Yun mga boss, bali dito ko natatapusin yung vlog. Abangan nyo next vlog natin, Nissin caliper repaint restoration.